Amen. Praise the Lord. So, number one, we're so grateful ulit na kahit busy kayo sa SSOT ay tinanggap niya kami. Laki ang puso ninyo para sa mga nagbe-blending. Amen. Salamat din sa masayang kanta ng mga young people na nakaka-refresh. Alam niyo, akala niyo yung mga young people walang portion sa church. Meron. Ang galing nilang mag-welcome. No? Sila yung spirit nila, buhay na buhay. Amen. So, ang mai-share ko lang ay maging grateful tayo sa ating kapanahunan sa panahong ito kasi ang yaman ng pagbabawi, ang yaman ng Biblia, ang yaman na nasa puso ng Diyos ay ibinuhos niya sa ating sa kapanahunan ito. Amen. Amen. Ang mga visions na ipinakita sa atin ng mga apostol, ni Brother Lee, ng mga British brethren, lahat ng ito ay dinala na sa ating mga kamay. Magpasalamat tayo kasi from so many groups on this earth, tayo sa pagbabawi ang nagtataglay o nagsasalita ng mga bagay na nasa puso ng Diyos. Wala ditong prosperity gospel, right? Wala ditong healing and miracles na hinahanap ng tao. Wala ring prosperity, wala ring mga magagandang dancing and concert kagaya ng mga ila Eli Soriano. Wala naman talagang outward na makikita. Of course, dito sa inyo maraming paletsyon, pero sa amin wala talaga. It's dry. Sobrang init, no? But what actually caused me to stay in the church life is the riches in the Lord's recovery. Sabi ni Paul, the stewardship of God was given to me to complete the Word of God. And the mystery that has been hidden from the ages and from the generation, but now has been manifested to His saints. Ipinaalam ng Panginoon yung itinago niyang matagal na kapanahunan. Actually, ito yung secret ng Diyos. Ni-reveal niya sa mga apostol. At ang mga apostol, hindi nila tinago, ni-reveal nila sa mga saints. Amen. Sa atin. Alam niyo ba anong meron sa pagbabawi? Is the deep revelation kung ano yung nasa puso ng Diyos. Amen. Hindi lang si Christ ang gusto niyang ibigay sa atin. Gusto rin niyang ibigay ang body of Christ sa atin. So, Christ and the church is the content of this mystery. At sinabi rito, manifested to His saints. Kaya mga kapatid, dapat ang laman ng pagbabawi ay hindi lang nasa libro. Ang laman ng pagbabawi ay hindi lamang nasa kasaysayan. Dapat ito'y mailaman sa puso natin. Nandito ka hindi dahil masaya. Kasi darating ang panahon, masusubok ka, ang church life parang hindi siya masaya. Alam ko yan sa Mindanao, naranasan ninyo. Kahit sa amin, nakaranas kami, na parang ang church life, hindi siya full moon. Ano siya? Parang hindi nga quarter eh. Alam mo yung sa science yung earth science stage, parang guhit lang yung moon. Parang ganun lang. Pero moon pa rin siya. At yung ilaw niya nandun sa likod. Akala natin wala. Ngayon, kung nakatingin ka lang sa panlabas, aalis ka. Tama ba? Iiwanan mo ang church life. Hindi ito yung hinahanap ko. And I tell you, what will cause you to stay is not just loving the Lord. It is not just enjoying Him, but you need to have a vision. You need to have a reason. Bakit ka nandito? Ano bang meron dito, mga kapatid? Amen po ba? Ano bang meron dito? Christ and the church. Right? Christ is our content.
Christ is our Savior, our head. Actually, hindi lang sa Savior, hindi lang sa Redeemer. He is even our head. Ulo siya ng katawan. Actually, mas mataas yun. Maramdaman mo yung pagkaulo niya. Kasi ang church din, mag-e-evolve siya from a local church, right, to become the house of God, and from the house of God, maging body of Christ. At ang body of Christ, vision siya, mga kapatid, na kailangan maranasan natin sa panahon. Yung sinasabi sa Ephesians 4:12, right? For the perfecting of the saints, unto the work of the ministry, unto the building up of the body of Christ. Nireveal sa atin, hindi lang ang church, kundi a builded church. Amen po ba, mga kapatid? Amen. And this is what God wants. After He saved us, right? He brought us into Christ, in union with Christ. Nandito siya. Kunin natin siya bilang ulo para lumago tayo. Para one day, as member of the body of Christ, maitayo tayo kasama ng mga iba. Madali lang mag-church life, masaya. Pero darating ang araw, susubukan ka, ma-offend ka. Pwede kang umalis. May hindi ka nagustuhan, aalis ka. Kaya hindi natin gusto yung marami lang. Ang gusto natin, naitayo. Builded church ang gusto ng Panginoon. And for this church to be builded, kailangan mabawasan ng sarili. Kailangan dumami ang Kristo. At kailangan tayo, mga banal, maitayo sa iba. No? Hindi tayo maging individualistic. Right. Maitayo tayo, mag-coordinate tayo. Eventually na I realized, why am I in the Lord's recovery? One day, hindi lang mamahalin si Christ, paglilingkuran siya, but then I will become a functioning member in the body of Christ. Dinala ka niya dito sa body, may ikagang pa ng tungkulin o papel, portion sa body of Christ. Amen ba? You can be an eye, you can be the heart, you can be the liver, you can be the ear. Meron kang portion na dapat i-discover sa loob ng body of Christ. Amen po ba? Kaya mahalaga, mga kapatid, yung salitang perfecting of the saints. Kasama ng vision na ito, ang mga apostle, very busy silang mag-perfect na mga banal. Kaya pala, mga kapatid, pag hindi ka na perfect, isang araw, una kang aalis sa church. Bakit? Kasi hindi mo nakita ang reason bakit ka nandito. Akala mo lang religion nito na masatisfy ang soul mo, ang kaluluwa mo, at least meron akong religious life. Pero hindi yun. Amen po ba? We must seek first to be perfected. So wag lang tayo maging Sunday goer sa loob ng eklesiya. Hanapin natin kung paano tayo mag-grow, mag-mature, and then ma-perfect yung ating function. Dito na bumabagsak ang maraming mga banal kasi masaya na sila mag-Sunday goer. No. Kailangan sa pagtagal natin sa buhay eklesiya, makita mo, I'm a member, an organ of the body. Yes. Kailangan mag-grow yung function mo, and at the same time, ma-coordinate tayo sa iba. Okay? Nakita mo yung mga tiles na to, naitayo sila magkakasama. Pero maraming mga tiles nakasama sila. Wala na sila. Hindi sila naitayo. Nandun sila sa likod, nangabasag sila. Bakit sila nabasag? Una, useless na sila. Kasi wala sila sa pagtatayo. Maaaring ngayon, magaganda tayo, burning lahat tayo. Pero kung hindi ka naitayo, isang araw, isa-isa tayong malalaglag. May eliminate tayo. Totoo ito. Marami tayo nagpipicture taking ngayon. After 5 years, nandyan ka pa kaya? So para hindi tayo ma-eliminate,
Dapat ma-perfect tayo. Maghanap tayo ng magpe-perfect sa atin. Magbasa tayo ng mga libro. Mayaman ang pagbabawi, ang yaman, nandyan sa mga libro, nandyan sa mga perfecting ministry, nandyan sa ministry.org, kompleto, nandyan sa ministry meeting, training. Hanapin natin. Amen po ba? Sinasabi ni Brother Ted kanina, yung riches, nandito nga sa ating kalagitnaan. Pero hindi pwedeng nasa libro lang o nasa kasaysayan. Dapat nandito sa puso natin. Amen po ba? And at the same time, maitayo tayo sa kapatid at lumabas yung ating mga function.